Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po nilikod Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali. At una sa lahat, ako'y mabati po sa inyo at naway ang lahat po ay nasa maayos sa kalagayan. So kakabalik ko lang po mula sa Cebu kahapon at mamaya po ay mapag-usapan natin ang ating naging pagbisita sa lalawigang ito. Ganun din po sa Bugos City kung saan grabe po naging pinsala po ng isang napakalakas na lindol na nangyari po noong September 30 dito po sa lalawigan ng Cebu. So, first of all, sa lahat po ng ating public school students, tayo po ay naglabas ng anunsyo kahapon na binabanggit nga po natin na according to the Department of Education ay wala ko munang pasok ngayon at bukas sa lahat ng ating public schools sa Metro Manila. At yan po ay sa bisa ng isang DepEd order dahil po meron hong mga napapabalitang kaso ng iba't ibang klaseng sakit sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At nais ko pong sabihin sa inyo na dito sa San Juan ay wala naman pong ganong klaseng pagkalat ng sakit. Ganun pa man, tayo po sumusunod sa DepEd order ito kung kaya't wala ho munang pasok ngayon at bukas sa ating public schools. Pagdating naman po sa ating private schools, marami pong nagme-message kahapon kung may pasok ba sa private schools. Kaya klinaro po natin kahapon na meron pong pasok sa private schools sapagkat una, ang DepEd order po ay patungkol lamang sa public schools. Pangalawa, kinonsulta ko po ang ating Schools Division OSC Superintendent na si Dr. Angel Cornejo at ayon po sa kanya ay base po sa reports ng mga school heads ng ating private school sa San Juan ay wala rin nga pong reports ng anumang health concerns or issues. So, ang naging cancellation po ng klase ay para lamang po sa ating mga public schools. So, muli ako ay patuloy nagmo-monitor po sa sitwasyon ng ating mga paaralan dito po sa mga publikong paaralan natin at wala naman po tayong nakikitang dahilan po na magpatupad ng any specific health measures dahil wala naman pong health concerns sa totoo lang. Pero tayo po ay nagko-comply lamang sa isang department order na ilabas po ng DepEd. So, next po natin ay ating shoutouts. So, sige, sino ang ating mga ka-shoutout ngayon? Good morning po, Mayor Francis Zamora, Mafe Cacas Aguilar. Dali, ayusin ko yung mic ko. Napapansin ko lang na bulok. Yun, para diretso. Okay, thank you. Sige, so Mafe Cacas Aguilar, good morning po, Mayor Francis Zamora. Yes, good morning din po sa inyo. Okay, next. Ana Pacheco, good PM sa masipag at pogi naming Mayor from Roconnect. Ayan. Hello, Ana and the Team Roconnect. Magandang tanghali sa inyo. Next, please. Vilma Buban Laksinto, good morning po, Mayor, and good day po. So, good morning din, Vilma. Ikaw ba ay pinangalan kay Ate V, kay Gov V? Si Gov V po no, ay ating dadalawin sa Nobyembre sapagkat tayo po ipipirma ng isang sister agreement with the province of Batangas. So, kami po ay nakapag-usap na ni Governor Vilma Santos tungkol dito at excited po tayo para dyan. Teresita Bartolo, good afternoon po, Mayor. Taga-Tibagan po ako. Good afternoon din, Teresita. At naway ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Okay? Sige po, so we will now continue. So kanina nga po, aking nabanggit na tayo po ay dumalaw sa lalawigan ng Cebu at sa lungsod po ng Bugo dito sa Cebu Province. At una po, ay tayo ay dumalaw sa provincial capital po ng Cebu. At tayo po ay tinanggap ng napakainit ni Governor Pam Baricuatro, ang bagong governor po ng Cebu Province, kung saan tayo po ay naghandog ng isang cheque na nagkakahalagang 1 million pesos mula po sa puso ng bawat pamilyang San Juanenyo. So ito po ay nagmula sa pondo ng ating pamalang lungsod at ating pong inihandog sa lalawigan ng Cebu. So kami po ay nakapagkwentuhan din ni Governor Pam at yun nga, no, kinukwento niya yung
mga pangyayari dito po sa kanilang lalawigan. In fact, hanggang kaninang madaling araw po ay tuloy-tuloy po ang paglindol sa iba't ibang bahagi po ng Cebu Province. So tayo po ay naghandog ng 1 million pesos mula po sa ating City Government of San Juan, papunta po siyempre sa Provincial Government of Cebu at ang provincial government po ay gagamitin ng pondong ito upang makatulong sa iba't ibang mga lungsod at bayan na apektado po ng mga lindol na nagaganap dito po sa Cebu Province. So ito po ay munting tulong po ng lungsod ng San Juan sa mga minamahal nating Cebuano. At pagkatapos naman po niyan, ay tayo po ay pumunta sa lungsod ng Bugo, sa northern portion of Cebu Province. Malayo-layo ho yan from Cebu City. At yan po si Mayor Mael Martinez. Siya po ay miyembro rin po ng League of Cities of the Philippines. At tayo po ay naghandog ng hiwalay na 1 million pesos din para po sa lungsod ng Bugo. At ganoon din po, 1 million pesos po mula naman po sa League of Cities of the Philippines. So dalawang cheque po ang dinala ko dito po sa Bugo. At ito po yung pinaka napinsala sa lahat ng mga lugar sa Cebu Province. So grabe po naging pinsala dito. At yan po, dumalaw din po kami sa tent city na tinatawag. Yan, nakasama rin natin si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Kasamahan natin sa Metro Manila Council, ganoon din sa League of Cities of the Philippines. Nag-abot po kami ron sa lungsod ng Bugo. At nandyan din po si Congressman San Shimura, ganoon din po si Vice Governor Glenn Soco ng Cebu Province. So yan, nakausap ko po yung isang ina, 5 po ang kanyang mga anak at sabi nga niya, no, in fact, kinakwento niya sa akin na yung kanilang bahay po ay medyo tumabingi. No? So, tumagilid po ang kanilang tahanan at hindi nga po sila makabalik sa kanilang tahanan dahil natatakot po sila. So, ang major concern really is marami pong mga bahay na nasira at very unstable na po. So, hindi na po sila pinapayagan bumalik sa kanilang mga tahanan at natatraumatize nga po sila sapagkat tuwing nagkakaroon po ng aftershocks ay talagang natatakot po sila. At yung nakikita natin po sa balita na mga paglikas po nila, no? Ibang-iba yung sitwasyon on the ground talaga. So, iba yung napapanood natin sa TV, pero pag nandun ka in person, makikita mo talaga ang kanilang sitwasyon. Kung kaya ako nga po ay nagpapasalamat sa ating San Juan City Council sapagkat nung ito po ay inilapit natin sa kanila na sabi ko, dapat tumulong ang San Juan sa lalawigan ng Cebu at sa lungsod ng Bugo, ay agad-agad po nilang inaprubahan ang pondong ito na siyang personal po nating dinala sa kanila noong Sabado. So muli sa inyo pong lahat, mga pamilyang San Juanenyo, bahagi po tayo lahat ng tulong na ito. Maraming salamat po at marami po tayong matutulungan sa pamamagitan ng suportang ito na inihandog po ng pamahalang lungsod ng San Juan sa mga mamamayan po ng Cebu. Okay, so next, nung gabing yun, nung Sabado ay tayo po ay nagkaroon din ng isang dinner kasama po ang ating mga Cebu mayors. No? Sila po ang mga city mayors ng Cebu Province. Meron po kasing tinatawag na Tri-City mayors. So, yung Tri-City po, yan ang Cebu City, Mandaue City at ang Lapu-Lapu City. So, napakalaki po kasi ng lalawigan ng Cebu. So, from north to south of Cebu, no, napakaraming cities. Yung iba, medyo malalayo na po talaga. It'll take hours for them to get to the Tri-City area. So, nakasama po natin ang ating Tri-City mayors. Yan po, sa kaliwa, si Mayor Cindy Chan ng Lapu-Lapu City. Sa taas po niya ay si Mayor Jonky Oano ng Mandaue City. At katabi ko naman po si Mayor Nestor Archival ng Cebu City. So, sila po ay puro mga first term city mayors, ngunit humawak na rin po ng iba't ibang mga posisyon sa mga lokal na pamahalaan previously.
So, yan po ang aming naging dinner. At nakasama rin natin si Congressman Ahong Chan. Siya po ang asawa ni Mayor Cindy Chan. So, naging pagkakataon po ito upang matutunan natin ang best practices po ng Cebu Province, ganun din po ng iba't ibang lungsod sa Cebu at sa pamamagitan po ng aming pagbabahagi sa isa't isa ng mga best practices ay marami po tayong mga natututunan ng mga bagay na pwede nating ipatupad dito po sa San Juan and vice versa, mga nagagawa po ng San Juan na pwede naman pong ipatupad dito po sa Cebu. So malaking bagay po ito dahil ng aking sinasabi po natin, hindi naman natin kayang sabihin na alam na natin ang lahat ng bagay. Maaari po tayong matuto mula sa ating mga kapwa mayors, kapwa mga lingkod publiko mula po sa iba't ibang lugar. So again, thank you to our Cebu mayors for the very, very warm welcome. So nung linggo naman po, kahapon, ako na bumalik dito sa San Juan. So I'm back here in the city of San Juan. Okay? At nung isang araw nga po, pagkatapos naman po ng paglindol sa Cebu, ay ang Davao naman po ang tinamaan ng lindol. So tayo po ay nagdarasal para po sa mga mamamayan ng Davao dahil dito naman po tumama ang isa na naman pong malakas na lindol. No? So mahigit 7 po ang intensity ng lindol nito na tumama po sa Davao, specifically sa area po ng Davao Oriental. So again, the League of Cities of the Philippines stands in solidarity with the people of Davao, especially in these difficult times. Our prayers are with you. Of course, pagbati at pagpapaabot po ng ating suporta sa mga mamamayan po ng Davao. So nais namin paabot ang aming pakikiisa po sa inyo. Alam natin na gaya po ng Cebu Province ay malaki din po ang naging epekto sa Davao Oriental nitong nangyaring lindol po sa inyong lalawigan. So kami po ay nakikisa po sa inyo at umaasa na bumalik po sa normal agad ang buhay po ng mga Davaoenyo. Okay, so in line with all of these recent earthquakes, ay tayo nga po ay naglabas ng isang pahayag bilang Mayor po ng Luzon, San Juan, bilang National President ng League of Cities of the Philippines at bilang Metro Manila Council President. So ito po, no? Babasahin ko po. Statement of Metro Manila Council President, League of Cities of the Philippines National President, and San Juan City Mayor Francis Zamora on the importance of continuous capacity building in disaster response and preparedness. In light of the recent earthquakes that have struck our nation, concerns continue to grow that the big one could hit Metro Manila at any time. I urge all our citizens, not only those from the National Capital Region, but also from all regions across our country, to recognize their crucial role in disaster preparedness. Your vigilance and active participation can greatly help save lives and minimize property damage. To this end, I encourage my fellow mayors to continue strengthening capacity building programs for disaster management officers. Urge our local officials to ensure that all local government units are adequately equipped with emergency vehicles, equipment, and supplies to enable a prompt and effective response in the event of a disaster. Furthermore, I recommend the strict and continuous monitoring by the offices of the building official of both government buildings and private establishments, certify the structural integrity of these infrastructures, and ensure public safety. To our kababayans, I appeal for your continued vigilance and preparedness. It is our shared responsibility to always be ready. During an earthquake, remain calm, take cover under a sturdy object, stay away from glass windows and unstable structures, and move to open areas when it is safe to do so. Familiarize yourselves with the designated evacuation sites near your homes, schools, and workplaces. Your local governments stand ready to assist you, but your immediate response in the crucial first hours after disaster can make a significant difference in ensuring your safety and that of your loved ones. Let us remain alert, informed, and united in our collective effort to build a safer and more resilient Philippines. So yan po ang ating naging pahayag at
ay tayo po ay nagbilin na sa ating head ng Office of the Building Official. So tayo po nagbilin sa head ng ating Office of the Building Official patungkol po rito na dapat talaga siguraduhin natin ang structural integrity po ng ating gusali dito po sa lungsod ng San Juan. Meron po mga nakasaad sa building code ng mga requirements na dapat matupad ng mga building owners po, lalong-lalo na yung mga beyond 15 years na. So maglalabas po tayo ng mga announcements po patungkol dyan. Okay? So, next po, ayusin ko na itong mic. Biglang pinasok na sa akin. Nagulat na ako. Kaya balok-balok. Okay. Yan. Okay. Okay, so next, alam ko po maraming nagme-message nagtatanong tungkol sa emergency go bag. So para po sa kalaman po ng ating mga mamamayan, ilang buwan na po nakaraan mula nung tayo po ay namahagi ng 12,500 emergency go bags. So ito po ay ating napaipamahagi na sa ating mga public school students. In fact, all of our public school students each have their emergency go bags. So kung meron po tayong multiple children na nag-aaral sa ating public schools, that means meron na rin pong multiple emergency go bags ang ating mga anak o ating pamilya. So yan po, no? Mapakita ko lang po muli ang video ng ating emergency go bags. Yan, meron siyang USB, rechargeable light. Yan, may first aid kit. So yan po, no? Yan po ang naman ng ating emergency go bags. And separate to this po ay nag-distribute rin po tayo ng mga hard hats po sa ating public school students. So yan, meron din siyang power bank po, emergency glow stick. No? So ito po yung ilaw. Ayan, may kapote, of course, and the actual bag. So kanina po, sa aming pagpupulong, ay iniutos ko na po ang paghahanda sa additional procurement po ng mga emergency go bags. Kung dati po ay nag-procure tayo ng emergency go bags for our public school students, ay pinapaghandaan na po natin ang procurement ng emergency go bags para sa ating mga households. At muli, no, dito po papasok ang kahalagahan ng ating sinasagawang survey. Dahil kung hindi ho kayo magpapalista sa survey, paano ho namin malalaman na nakatira po kayo dito sa mga buildings, sa mga townhouse, sa mga condo, sa mga villages, because wala po kaming data ninyo. Lalong-lalo na doon sa mga gated communities, mga lugar, mga tahanan, mga gusali, mga condominium, mga townhouse, mga apartments, na hindi naman po napapasok ng pamahalang lungsod. So, kung hindi ho kayo magpapalista, kung hindi ho kayo sasagot sa ating survey, paano po namin kayo mabibilang? Gusto ho namin kayong mabilang, ngunit kung wala ho kayong datos na bibigay sa amin, paano ho namin kayo mabibilang? Paano namin malalaman kung ilan po kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga tinitirahan? Wala po kaming anumang datos. Kaya ganyan po kahalaga na sagutin po ninyo ang survey natin na ilang beses ko na rin po pinaalala po sa inyo. 2 beses na rin po tayong sumulat sa inyo. May nakapaskill po ng mga announcements po para dyan. At ilang beses na rin po natin yan pinaalala dito po sa ating Facebook Live at sa social media. So please answer the surveys and send them to the barangays as soon as possible. Ilang araw na lang po, magde-deadline na po yan. Yan din po ang magiging basehan po natin sa ating pamaskong handog. Kasi kadalasan po may nagsasabi, bakit walang umabot na pamaskong handog sa amin? Ang unang tanong ko po, nagpalista ho ba kayo? So dapat magpalista po kayo. Bakit po? No? Dahil, again, ulitin ko po, yung mga gated communities, yung mga hindi ho namin mapasok, gaya ng mga villages, condominiums, townhouses, apartments, hindi ho namin napapasok yan as city government. Dahil meron po kayong mga building administrator, village administrator na nagko-control ng access papunta dyan. So kung wala ho kaming information po tungkol sa inyo, sa inyong mga pamilya, ano ang inyong mga pangalan, ilan po kayong mga pamilya ang nandyan, paano ho namin
madidistribute sa inyo ang mga bagay nito gaya ng pamaskong handog, gaya nitong mga ipoprocure na emergency go bags. So please, you really have to cooperate in terms of giving us this information. Okay? So yun lang naman po ang aking paalala po para sa inyo. At tayo po ay nagpapasalamat sa Mayors for Good Governance sapagkat tayo po ay naging bahagi na po ng M4GG. So ako po ay naglabas ng isang video kung saan pinapasalamatan po natin ang mga kapwa mayors natin na sina Mayor Joy Belmonte, Mayor Vico Soto, Mayor Benji Magalong at Mayor City Hataman. Ang conveners po ng Mayors for Good Governance sapagkat formal na po tayo naging bahagi ng tanyag na organisasyong ito. At sa aking pahayag ay tayo po ay nagpasalamat sa kanila at nagpaabot din ng suporta sa ating laban upang magkaroon po talaga ng accountability at transparency ang mga opisyal natin po ng gobyerno. So sila po ang conveners ng Mayors for Good Governance. So again, thank you very much for accepting me into our organization and rest assured of my support at ito'y bagay na dapat nating may palaganap pa ho, no? Upang mas marami pa ang maging kasapi ng Mayors for Good Governance. Okay? Thank you very much. Okay, so next, tayo po ay nagkaroon ng isang malaking Breast Cancer Awareness Month celebration at ito po ay pinagtulungan po ng Metro Manila Mayor's Spouses Foundation Inc. kung saan ang aking asawa na si Kerry po ang presidente ng City Government of San Juan at ang Department of Health kung saan mismo si DOH Secretary Ted Herbosa ang naging bisita po natin. At yan po, no, nakasama natin yan si Sec Ted Herbosa ng DOH. Of course, ang aking may bahay na si Kerry, ang mga asawa ng mayors, kasama po natin sila. At ang I Can Serve Foundation, of course, si Ms. Cara Alipala at Chat. Breast cancer survivor at talagang advocate po ng breast cancer awareness. Si Vice Mayor Angelo Quilly ay nakasama rin natin. Marami pong bisita po tayo mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila, city health officers, mga barangay health workers, at mga mamamayan po na umalo at sumailalim din libreng breast cancer at cervical cancer screening na isinagawa dito nga po sa ating makabagong San Juan National Government Center. At yan po, nagkaroon po tayo ng pledge of commitment patungkol po sa breast cancer awareness na parati ko akong sinasabi, paulit-ulit po, na talagang napakahalaga na tayo po ay magpa-test. Napakahalaga na magpatingin po tayo sa mga doktor sapagkat mas gusto na natin na malaman kung meron ba tayong sakit para ito po ay ma-actionan po natin agad. Kasi kung hindi ho tayo magpapatest, hindi po natin malalaman. At minsan, dahil hindi ho natin nalaman, ay kumakalat na pala ang sakit na cancer sa ating katawan at kung umabot na sa punto na nalaman na natin ito, minsan ay too late na dahil kumalat na po ito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At yan po ang ayaw natin mangyari. So please, tayo po ay sumailalim sa pag-test sa atin at kung sakali naman kakailanganin po kayong gamutin, huwag po kayong mag-alala kasi nandito naman po ang pamahalang lungsod ng San Juan. Handang sumuporta po sa inyo. Ganun din po ang Caring Kerry Foundation na pinamumunuan po ng aking asawa na si Kerry Zamora. Ganun din po ang ating iba't ibang national government agencies. Marami po tayong pwedeng lapitan ng Department of Health, ang DSWD. Ganun din po ang PhilHealth po, no? Expanded na po ang mga benepisyo po ng PhilHealth pagdating po sa cancer treatment. So, lumaki na po ang sakop ng PhilHealth pagdating dito at ito po ay bagay na pinagpapasalamat. And in connection, of course, to wellness, ay formal na po natin binuksan ang makabagong San Juan Wellness Hub sa ating San Juan Medical Center. So ito po ay bukas na po para sa ating mga mamamayan. I will make a separate announcement for this, pero yan po, no, kung makikita ninyo sa video nito,
kasama natin si Ms. Connie Angeles, ang Executive Director po ng SM Foundation. So, sa tulong po nila ay naitayo natin ang ating makabagong San Juan Wellness Hub dito po sa San Juan Medical Center. So, inikot po namin siya nung ating pagbubukas. So, mamaya, please show the facilities. Yan po, no? Si Dr. General Joseph Acosta, si Executive Director Connie Angeles, ang inyong lingkod po, no? At yan ang ating mga kawani ng San Juan Medical Center, si Vice Mayor Angelo Kawili. So, sa ating pag-iikot po, no, nakita natin ang ating magandang pasilidad. At ito po ay open for all San Juaneños. So, I will make a separate announcement po how to avail of the services ng ating wellness hub. So, maganda po siya, no? Magandang facility siya. And a first of its kind in a public hospital. So, please avail of the services. Again, I will make the necessary announcements po about it. So, congratulations for a job well done, San Juan Medical Center. At gaya naman po ng aking parating sinasabi, ay patuloy po natin papagandahin ng ating nag-iisang public hospital na nung inabutan po natin ng 2019, napakarami pong angal ang ibinabato tungo sa ating San Juan Medical Center. And in the last 6 years, napakalaki na po ng improvements na ating nagawa, ngunit hindi pa po tayo tapos. We acknowledge that we still have a lot of things to do and to fix in our hospital, pero magtiwala lang po kayo that in the next 2 years and 9 months ay patuloy po natin tututukan ito. At muli, maraming salamat po. At muli, maraming salamat po sa SM Foundation sa inyong patuloy na pagbibigay ng suporta po sa San Juan Medical Center at sa lungsod ng San Juan. Okay? And again, I would like to encourage all San Juaneños to register in PhilHealth's Yakap program. So, mag-announce po ako separately tungkol dito sa Yakap program. So, sa lahat po ng PhilHealth members, napakarami nating mga benepisyong bago pagdating po sa current PhilHealth programs po natin. So, in our future Facebook Lives, imbitahin ko po rito ang PhilHealth para ipaliwanag po nila mismo ang mga benepisyong ito. So, to my social media team, I would like to remind you, let's coordinate with PhilHealth. In fact, nabanggit ko na to sa kanila, scheduling na lang. No? So, sa mga susunod nating Facebook Lives ay imbitahin po natin mismo ang PhilHealth para ipaliwanag po ang programang ito. At kanina nga ho, nabanggit ko na yung Barangay Inhabitant Survey. So please, wag na ho nating hintayin yung deadline. Matagal na panahon na po ang ating nailaan para dito. So please, pakisagot po ang mga forms na ito either through online submission or through physical submission sa ating mga barangay. So yan po ang ating QR code. Nasaan po ang link ng survey? Yan po ang link ng survey. Ngunit tandaan nyo, pinost ko na rin po ito sa Facebook. 2 beses din po tayo naglabas ng sulat tungkol dito. So please, pakigawa na po siya. Paki-fill up na po. At kinakailangan po namin ang inyong mga datos. Sapagkat pag wala po kaming datos ninyo, paano ho namin kayo mabibilang? Paano ho namin malalaman ilan ang nakatira sa ating mga villages, mga condos, mga townhouses, mga apartments, mga buildings, no? Hindi naman po namin napapasok yan. At kinakailangan po namin kayo mabilang. At yan po magiging paraan upang masiguro po na ang mga dapat po makatanggap ng iba't ibang serbisyo at benepisyo ay ating maitala na ng mabuti. Sapagkat muli, kung wala po kayong datos na bibigay po sa amin, paano po namin kayo mabibilang? Okay? So next, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang DSWD po ay nagkaroon ng isang programa kung saan meron po tayong 2 PWD associations na nakatanggap ng e-bus mula po sa DSWD at sa GET. At ito po ay isang programa kung saan ang mga e-bus na ito ay inahandog sa mga PWD associations at meron pong kinikita ang mga e-bus na ito, specifically po, no? Itong e-bus na 2 na hinandog sa San Juan ay hinahire privately ng mga companies. At ang pag-hire nito
o gamit ng mga sasakyan ito ay merong kaakibat na kita. At yung kinikitang yan ay hinahati po sa mga PWD associations po na beneficiaryo. At ganun din po sa mga namuhunan para po sa mga e-bus na ito. So kasama natin yan si Kyle Tinga, siya po ang anak ng dating Mayor Freddy Tinga ng Taguig City at ni Kay Tinga. So ang kanyang mga magulang ang pinuno ng GET. So ito po isang tie-up po nila. Yan po ang laman. Yan ang loob ng yan po ang loob ng ating e-bus. So malaki siya, malamig at komportable. At ang mahalaga po rito ay ang kinikita po nitong dalawang e-bus na ito ay napupunta ang bahagi ng kitang ito sa ating mga PWD associations. So again, congratulations. At yan po, yan si Annabel Mauricio at si Mit Quintanar, sila ang heads po ng dalawang association na naging beneficiaryo. So ilalabas po natin ang video ng distribution ito. Ganun din ang pag-post po nito sa ating mga social media accounts. Okay, and sunod-sunod talaga ang ating mga activities. Nagsagawa naman tayo ng ating National Teachers Day celebration dito po sa lungsod ng San Juan noong October 10. Na tayo po ay nagdiwang ng National Teachers Day kasama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang Lunes sa Mall of Asia Arena. At tayo naman po dito sa San Juan ay noong Biyernes dito sa ating makabagong San Juan National Government Center. So yan, gaya po ng ating binabanggit, itong makabagong San Juan Theater natin sa loob ng ating makabagong San Juan National Government Center ay nagagamit po natin para po sa iba't ibang mga activities natin as a city. At yan po, no, dito po tayo nagsagawa ng ating San Juan National Teachers Day Celebration. Nakita ko naman po sa mga muka ng ating mga guro ay gandang-ganda po sila sa ating makabagong San Juan National Government Center at ganoon din sa ating makabagong San Juan Theater. So, ito po ay isang halimbawa ng isang DPWH project na napakaganda ng paggawa. At dito po sa San Juan, alam niyo naman po, walang anumang ghost projects, wala rin po tayong substandard projects. At nakitang-kita po natin ang mga pasilidad na ito na napapakinabangan po ng ating mga mamamayan. So, yan po ang ating makabagong San Juan Theater. So, nagbilan rin po ako sa ating mga public schools, pati po sa ating mga barangays. Pag meron po silang mga malalaking activities, ay pwede pong gamitin ang ating makabagong San Juan Theater sa loob po ng ating makabagong San Juan National Government Center. So nagkaroon din po tayo ng financial assistance payout po para sa ating mga guro. At marami rin po tayong mga hinandog sa kanila ng mga gamot, mga bitamina, at mga munting regalo. At ito po ay aming paraan upang iparamdam sa inyo, mga mahal naming guro, ang aming pasasalamat at pagmamahal sa inyo sapagkat inaalagaan po ninyo ang ating mga kabataan. So muli, Happy National Teachers Day po sa inyo lahat, mga minamahal nating guro. At ang aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora ay nagkaroon po ng 3 activities kahapon. Una po, siya ay dumalaw sa General Assembly ng mga senior citizens sa Barangay Tibagan. At pangalawa, siya po ay sumuporta sa 3-point shootout po ng Barangay Tibagan. Ito po ay nagkaroon ng juniors at seniors division. At yan po, si Rocco, umiikot kahapon sa ating mga senior citizens. Yan si Cap Totoy Ga, nakasama niya. Ayan po ang ating mga senior citizens mula po sa Barangay Tibagan. At pagkatapos po niyan, sila ay umakyat sa taas naman para sa ating naging 3-point shootout kung saan sumuporta po si Rocco sa mga naging cash prizes. At ang mga nag-champion po ay tumanggap ng 3,000 pesos. Ang mga first runner-up naman po ay tumanggap ng 2,000 pesos. At ang mga second runner-up po ay tumanggap naman ng 1,000 pesos. So, yan ang ating naging pagsuporta sa tulong ni Rocco para po sa ating mga mamamayan po ng Barangay Tibagan. At pagkatapos po niyan, ay si Rocco naman po ay pumunta sa Barangay Rivera kung saan siya po ay nakisa sa naging fiesta procession po ninyo. So, siya po ay tumungo dyan right after
ng kanyang pagdalaw po sa Barangay Tibagan. So, muli sa aking anak na si Rocco Zamora, thank you very much for always being there for the people of San Juan. At alam mo, napakabait mong bata, Rocco. Pagbutihin mo at marami kang matutulungan. Alam ko na malaki ang iyong puso at gaya ng aking parating sinasabi, kung ano ang puno, siya ang bunga. So merong shoutout, Rodelyn Baltasar Gantuangco. Good morning, Mayor Francis, watching from Barangay Rivera. Salamat po sa pagdalo ni Sir Rocco sa posisyon kagabi ng Birheng Fatima. Walang anuman po, Rodelyn, at mamaya nga po, no, ako'y hahabol dyan po sa inyong Fiesta Mass sa Barangay Rivera. So, happy Fiesta po, Barangay Rivera. Nagkasabay lang po kayo ng graduation po ng PUP San Juan. So, kaya po ako nakabaro ngayon sapagkat mamayang 2:00, ako po ay tutungo sa PhilOil sapagkat graduation po ng ating Polytechnic University of the Philippines San Juan campus. At right after that po, ako ay pupunta na po sa Barangay Rivera. So, huwag ko kayong mag-alala. Pagkatapos po ng graduation, ay pupunta na po ako sa inyo sa Barangay Rivera upang makiisa po sa inyong kapistahan. At muli, pinapaabot po ni Rocco ang kanyang pagbati sa inyo ng Happy Fiesta. Okay? So, events this week, from Monday to Friday this week ay magkakaroon po ng pamamahagi po ng social pension dito po sa San Juan City Hall. So, matagal na ho nating ginagawa po ito at kung naalala po ninyo, last month nagkaroon po tayo ng forum tungkol sa social pension. So, sana po ay naging malinaw na po sa ating mga mamamayan sino ho ba ang qualified at hindi qualified para po sa social pension at ano ba yung mga dapat gawin upang makapag-avail nito. So, ito po ay naisagawa na natin sa pamamagitan nating malaki ang forum noong nakaraang buwan. At tayo po ay tuloy-tuloy lang ang pagtulong po sa ating mga senior citizens. Muli, just in case kayo po ay na-disqualify sa social pension, huwag po kayo mag-alala sapagkat kung meron naman po kayong anumang kailangan, panggamot, pang-ospital, o di kaya sa iba't ibang mga kailangan yung tustusan. Nandito po ang inyong pamahalaan ng Lungsod ng San Juan, handang sumuporta sa inyo. So, separate from the social pension, may pondo naman po tayo na may tutulong po sa inyo. Just in case meron po kayong kakailanganin. Okay? So, ito po, no? Next na. Medyo nag-lump na yung listing natin. So, mamaya nga po, tayo po'y pupunta sa PhilOil para po sa graduation ng PUP San Juan. At sa Miyerkules naman po, ako po ay pupunta sa pagtatapos ng PUP Santa Rosa sa Laguna. Tayo po ay naimbitahan na maging commencement speaker sa kanilang graduation at excited na po ako na mapunta po sa inyo. Excited na po ako na makadalo po sa inyo sa PUP Santa Rosa. Ako po ay nakipag-ugnayan na kay Mayor Arlene Arcillas ng lungsod ng Santa Rosa, dyan po sa lalawigan ng Laguna. At excited po ako na makasama po kayo sa inyong pagtatapos. Okay, so events this week. First, ito po, no? Tayo po ay pipirma ng isang kasunduan bukas kasama ang MWSS at ito po ay matagal na nating hinihintay. Ito po yung ating 50-year use of rock agreement o ating kasunduan kung saan ipapagamit po sa atin ng MWSS ang iba't ibang mga pag-aari po nilang lupa upang matayuan po natin ang mga local government unit facilities at barangay facilities. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng MWSS kay Admin Bobby Cleofas na sadyang napakabait po talaga sa atin sapagkat ang mga bagay na inilalapit po natin sa kanila ay parati po nilang na-approve at napakahalaga po nitong use of rock agreement ito sapagkat alam niyo naman po ang sitwasyon ng San Juan, wala po tayo masyadong pag-aaring lupa. No? Very limited po ang pag-aari nating lupa kung kaya't yung mga lupa ng MWSS po ay ating ginagamit sa pamamagitan po ng mga use of rock agreement nito. 50 years po yan, 50 taon po natin magagamit na walang bayad ang mga lupang ito
na siyang pwede natin tayuan ng iba't ibang pasilidad po ng ating pamahalang lungsod, ganun din ng ating mga barangay. At itong linggong ito ay magkakaroon din po tayo ng pagbubukas ng ating inter-elementary at inter-high school basketball at volleyball tournament. So ito po ay ating liga ng ating mga public schools sa elementary at sa high school. So magkita-kita po tayo sa October 16, Thursday, 8 a.m. sa PhilOil Center. So ako po yung nakipag-ugnayan na kay Dr. Angel Cornejo ng ating DepEd Division Office. So magkita-kita po tayo ng 8 a.m. So to all our students, teachers, parents, and of course our principals, see you all there on Thursday at 8 a.m. So excited na po ako sapagkat napakarami ho nating mga talents mula po sa ating mga public school students na excited na po ipakita ang kanilang galing sa basketball at sa volleyball. So, see you all there on Thursday. Okay? And bago tayo magpatuloy, no, nais kong paalam sa inyo na meron naman pong bagong negosyo na nagbukas dito po sa lungsod ng San Juan. Ang pangalan po niya ay Serious Player Only. Ito po ay isang tindahan ng mga sapatos at mga damit na pag-aari po ng ating kaibigan na si Maha Salvador at si Rambo Nunez at ng kanilang mga partners. So yan po ang naging pagbubukas ng Serious Player Only at kasi na naman pong bagong negosyo sa lungsod ng San Juan at patunay na malakas ang ating ekonomiya at patunay na malaki po ang tiwala ng mga negosyante sa ating pamamalakad dito po sa pamahalang lungsod ng San Juan. So again, congratulations to the owners of Serious Player Only at kita-kita po tayo dyan sa aking muling pagdalaw sa inyo pong tindahan. Okay? Next. National events. Ito naman. Last week po, no, ay tayo po ay formal lang nanumpa bilang presidente po ng Metro Manila Council at national president naman po ng League of Cities of the Philippines at yan po ay ating isinagawa dito mismo sa Malacanang at yan po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan, natatawa siya kasi napakababa ng microphone. No? So, kita ninyo na nahirapan talaga ako magsalita kasi ang baba ng mic. In fact, yan yung napapanood nyo ngayon, medyo nahatak ko na yung mic din. Yung una po, nakapulupot siya. Kaya talagang napakababa. At kahit na tinanggal ko siya sa pagkapulupot, ay mababa pa rin. So, natawa po si Presidente sapagkat talagang nagsasalita ako na nakayuko. So, meron nga pong mga naging viral videos na po yan. At ang dami nga po nagsabi sa akin na napanood na po nila ito. So, ito, I would like to share with you ang ating naging mga viral videos. So, panoorin po ninyo at medyo matutuwa po kayo. So, please, show our videos. Pangulong Marcos. Pasensya na po Pwede palang hatakin. Hingi lang ako ng paumanhin yung mga mikropono kasi namin. Hanggang dito lang dahil yung mga tiga rito mga bansot Hindi walang basketball player na nakatira dito sa Palasyo. So yan, mga bansot na. Si Presidente nagsabi niya na hindi ako. So, yan po, no, medyo natuwa po sa atin si Pangulong Marcos sapagkat nakita naman niya yung effort natin na bagamat naiksi po ang mikropono ay pinabot pa rin natin ang ating pagbati po sa kanya at pasasalamat. Okay, at meron din po tayong naging isang video, yung POV Matangkad Ka. Ito naman po ay isang compilation ng mga pagbiro sa akin ni Pangulong Marcos pagdating po sa ating height. So please, share po natin. Zamora? Kaya pala dito sa San Juan yung mga painting niyo, ang tataas Doon sa Ilocos hanggang dito lang yung mga painting namin. Dahil ikaw yung mayor, ang tataas ng mga painting para makita mo. Mahal na Pangulong Marcos,
Pasensya na po Pwede palang hatakin. Hingi lang ako ng paumanhin yung mga mikropono kasi namin. Hanggang dito lang dahil yung mga tiga rito mga bansot hindi walang basketball player na nakatira dito sa Palasyo. Pasensya na po, minsan mahirap pag masyado matangkad. Gaya ng kanakwento ko sino parating tuwan-tuwa si PBBM pag nagsiselfie po tayo sa pagkasabi niya. Si Mayor Francis lang ang kaya mag-selfie ng ganyan kasi siyang merong pinakamahabang braso sa lahat ng mayors. Ayan, so yan po ay compilation lamang ng mga pagbiro po sa atin ni Pangulong Marcos pagdating po sa ating height. So, but on a serious note, of course, tayo lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa suporta at tiwala na patuloy po niyang ibinibigay po sa atin bilang National President ng League of Cities of the Philippines at bilang Presidente po ng Metro Manila Council. So, ito po ang ating naging panunumpa kay Pangulong Marcos. Kasama ko siyempre ang aking may bahay na si Kerry, si Rocco at si Noah. Si Amanda po ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho actually. No? Nakakuha na po siya ng trabaho nung nakaraang linggo at nagsisimula na po siya magtrabaho po doon. At si Nicolas naman po ay may mahalagang ginawa po sa paaralan kung kaya't hindi ho siya nakapunta sa ating panunumpa sa katungkulan na mismong ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ang nangasiwa sa Malacanang. So ito po ang ating panunumpa bilang Metro Manila Council President at bago naman po niyan ay nanumpa tayo bilang National President ng League of Cities of the Philippines. At pagkatapos po ng ating panunumpa ay kinonsulta po tayo ni Pangulong Marcos sa napakaraming bagay, lalong-lalo na nga po sa solid waste management dito po sa Metro Manila. So muli, ako ay lubos nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, si Ferdinand R. Marcos Jr. sa suporta at tiwala. Okay? At hiwalay pa ho dyan, ay may napanood po akong TikTok video. No? So, ngayon ko pa lang talaga siya mapapanood ng buo, pero ito'y nahapyawan ko po. At nagulat nga po ako sapagkat meron palang ganito na nagawa. No? Nakita ko, napakaraming libong views na rin. At ito po, no? Yan ang naging laman ng TikTok video na ito na ginawa ni Mindblown AI official. So, yan po, no? Kinuwento niya sa pamamagitan ng TikTok video na ito ang buhay ni Mayor Francis Zamora. Mula nung ako'y bata pa, hanggat umabot po ako sa punto na naglaro ng basketball, hanggat pumasok na po tayo sa ating paglilingkod sa lungsod ng San Juan, hanggat umarap po tayo sa iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, at binahagi din po yung ating mga pinaglalaban po sa ating lungsod, ang ating makabagong San Juan administration, at ganun din po yung mga kinailangan nating harapin sapagkat alam naman po natin sa ganitong klaseng buhay ay maraming mga pagsubok na dumarating. So yan po, nagsimula as a high school player, college champion, PBA draft day noong 2001, finding his purpose, first campaign, vice mayor days, battle with, yan, alam niyo na. Election victory, 2019, becoming mayor, of course, 2019. Pandemic challenge ng 2020. Smart City Project ng 2022. Of course, ongoing pa po yan. Ang ating re-election win ng 2022. Yan, yung mga binintang sa atin ng mga kilala nyo na, no? Kung sino sila. At of course, ang patuloy natin pong paglilingkod sa San Juan. So again, one last lang. Okay lang ba? Yan, high school player, 1993. Nagsimula po tayo sa LaSalle Green Hills noon. At pagkatapos tayo po ay naging bagay ng The LaSalle Green Archers sa ating pong pagiging two-time UAP champion. At noong 2001, ako, bilis ng video. Anyway,
i-share ko po ito sa ating Facebook. At very interesting video, honestly. Nakakatuwa na ang AI po talaga ay grabe ang pagkakagawa na very advanced na po ang ating AI ngayon at kaya nang gumawa ng ganitong klaseng mga videos. So, again, another set of shoutouts. Sige, mag-shoutout po tayo. Sana po per family, hindi per household. Paano din naman namin malalaman kung na-list na kami? Ako, again, yung per family po, again, it will really depend how many families are there. Kasi sana po maintindihan ninyo, meron po tayong tinatawag na budget ng ating lungsod. At napakahirap po mag-procure kung manghuhula po tayo kung ilan ang ating magiging pagbili ng iba't ibang mga gamit. So, we will have to analyze depending on how many we are. Ito, example po, sa ating public school students, meron tayong datos. Alam natin na 12,500 po sila. Pagdating sa ating mga families, paano po namin malalaman kung ilan po kayo? Pagdating po sa mga households, paano rin po natin malalaman? So, kailangan talaga meron tayong datos. At ang datos na ito ay, ang pinagbabasihan po natin, ay ang ating kasalukuyang isinasagawang pong survey. So, budget constraints will come into play just in case sobrang dami po ng ating mga pamilya. Tandaan po ninyo, hindi lamang emergency go bags ang dapat paglaanan po ng pondo. Iba't ibang bagay po ang dapat paglaanan ng pondo, ating mga medical assistance, ang ating hospital assistance, ang ating pong iba't ibang pagtulong sa ating mga mamamayan, ang sweldo ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, ang maintenance ng ating mga government facilities, ang ating pong kuryente sa ating mga pasilidad. So, iba't ibang mga pinaglalaanan po natin ng pondo ang dapat nating i-consider pagdating po sa budgeting. So, again, it will really depend on how many we will procure and how much funds we have at this point. So, yan po ang dapat po nating maintindihan. Hindi po ganun kadali na sabihin, sige, bigyan po ang lahat basta-basta kasi depende po yan kung ilan po ba talaga ang dapat bigyan at kung magkano ang pondong natitira po ngayon. Tandaan po natin, October na po, napatapos na po ang taon at we have to see ang natitira nating pondo at please do not forget that we have already distributed 12,500 go bags previously. Okay? So, sige po, we will plan properly for this. Okay? Sige po, anything else? Zin Kicks, good afternoon po, Mayor. Ask ko lang po, kailan po kaya possible ma-turnover kami sa staging area sa dating AMA building. Maraming salamat po, Mayor. Mabuhay po Makabagong San Juan. Alam ko po, nung isang araw, nagkaroon na po kayo ng pagpupulong with Meralco. Nakita ko po yung mga pictures na yan. So, we are finalizing na lang po dahil yung ating Meralco po ay napakahalaga. Ganon din po ang ating magiging tubig, So, yung supply po ng kuryente at tubig ay fina-finalize na po. Alam ko, kayo po ay nag-ayos ng inyong mga applications. Ilang araw na lang po yan. Konting-konting panahon na lang po ay makakalipat na rin po kayo. Sa totoo lang, gusto ko na po kayo talaga makalipat sa staging area. Nakita ko po ang mga preparations para dito at nakatutok po tayo dito along with DSUD, ang ating Department of Human Settlements and Urban Development. So, konting-konting panahon na lang po yan at makakalipat na po kayo. Okay, any other shout-outs? Good PM, Mayor. Bakit po wala ng internet kasi 3 buwan kami walang internet at palagi kami nag-follow up sa school. Wala naman po aksyon. Ang hirap po lalo sa online class. Ang municipal high school ngayon, paano na lang ang walang pang-load? Sana ma-actionan po mo ito, Mayor. Barangay CDJ po kami. No internet 3 months na po, Mayor Francis Zamora. Okay, so please let me know ano po ang pangalan ninyo. Message nyo na lang po. Kasi sisitahin ko ang inyong principal. Kung 3 months na po kayo nagsasabi, aalamin ko bakit di pa ito na-actionan. Meron pong inassign ang inyong mga principals per school na point person pagdating po sa internet. So please, pakibigay po ang inyong pangalan, ang inyong address, ang inyong section din sa inyong paaralan upang ma-actionan ko po ito agad. So, kailangan nyo pong magbigay sa akin ng data kasi kung hindi nyo sa akin bibigay yung pangalan, paano ko ito mababacktrack? Okay? So, huwag kayo mag-alala. At ito naman ay bagay na pero saan po natin
coordinate sa ating principals po. Chris Peronio, salamat po Mayor Francis Moro. Naibalik na po ang signal ng libreng internet connection ng mga alaga ko. Malaking bagay po ito sa pag-aaral. Alam niyo po, libo-libo po ang ating mga public school students na meron pong libreng internet po mula sa lungsod ng San Juan. So, alam niyo po, libo-libong mga mag-aaral po ang merong libreng internet po sa visa po ng suporta na ina-handle po ng pamilya ng San Juan. Yan po ay para sa inyong edukasyon. At kung meron hong ganitong mga problema, inatasan na po natin ang ating mga principals na mag-assign ng point person kada paaralan. At tungkulin nila na aksyonan po ang mga ito. So, kung hindi po nila sabihin na aksyonan, sabihan niyo po ako. Kung 3 months na po yan, dapat 1 week pa lamang sinabi nila po sa akin. Naman, aksyonan po natin yan, alamin natin sa ating principal kung bakit umabot na ng 3 months po yan. Dapat may umabot na yan. Kahaba yan. At dapat na aksyonan po. Okay, so again, to all our public school students, mga parents, mga teachers, pag may problema po sa internet, sabihin niyo po ako agad kung hindi po ina-actionan na inyong mga paaralan. At you can send me the information po sa aking opisina. Kayo po ay pwede niyo paabot ng informasyon dito para mas meron akong masasabi sa ating mga principals. Okay? Sige po. So, to our social media secretariat, please take note para ma-coordinate ito sa ating mga principals. Next, Grace Refe, malaking bagay ang libreng internet para sa pag-aaral ng mga bata. Sa amin, okay po ang connection. Yes, in general po, okay naman po ang connection. Minsan lang po may mga ganito isolated cases na nagkakaproblema po ang internet. Yun naman ay bagay na dapat na-actionan nga po agad. So, again, tututukan po natin. Okay? Sige, meron pa po ba? Rudy Alfonso, Mayor, mula sa aking pamilya ay support kami sa proyekto niyong cancer awareness. At salamat po kay Madam Kerry Zamora at Congressman Bel Zamora dahil natulungan niyo ang asawa ng aking anak. Isa din po siya sa cancer patients. Sana madami po ko yung matulungan Mayor Francis Zamora. Ako, walang anuman po, kagawad Rudy. At alam niyo naman po si Kerry isang cancer survivor. Pinagdaanan po ng aming pamilya ang laban sa cancer. Hanggang ngayon po, bagamat siya po ay malakas na pulusog, patuloy pa po ang kanyang pag-monitor bilang isang cancer survivor. Kaya naintindihan ko po ito ng lubos. Naintindihan po ito ng aming pamilya. Kaya dito lang po kami handang sumuporta po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay na meron pong cancer. Okay? Sige po. Meron pa po ba? Aiza Lieno, Mayor, puzzle ka ba? Kasi umaga pa lang, binuo mo na ang araw ko. Thank you, Aiza. At sana ikaw ay nasa maayos sa kalagayan. Sa Aiza po, nag-message sa akin sa araw na may sakit po siya, nasa hospital siya. At siya naman po ay agad-agad natin nahandugan po. Konting tulong. So, nawa ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Okay? Any other shout-outs left? Richard Matriano, pa-shoutout po, happy birthday to me. From Hong Kong. Nako, happy birthday, Richard! At naway bigyan ka ng Panginoon ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay para many more birthdays to come. Happy birthday, Richard, and enjoy your special. Grace Refe, hello Mayor Francis Zamora. Sabi ng nanay ko, ang galing na mayor nyo. Palagi namin nakikita sa TV. Ang daming natutulungan ng Mayor Francis Zamora. Ako, thank you po. Alam niyo naman, bagay po yan at kulin na kasikasuhin ang pangangailangan ng ating lungsod. Ganun din po ang ating mga tungkulin bilang National President ng League of Cities of the Philippines at bilang Presidente rin po ng Metro Manila Council. So, alam po siguro, napapansin po ninyo, ay lumalawak po ang sakop ng ating mga katungkulan, hindi lamang po ngayon sa lungsod ng San Juan, hindi lamang po sa Metro Manila, ngunit ngayon po, sakop na po ng ating katungkulan ang 149 cities sa buong Pilipinas. So, ganyan po karami ang responsibilidad ni Mayor Francis Zamora. Ganun pa man, nandito po ako para sa inyo sa lungsod ng San Juan sapagkat tungkulin ko po ang pagiging punong lungsod ng San Juan at sisiguraduhin ko po na bagamat marami ho tayong mga karagdagang tungkulin na naiatas po sa atin,
ay tuloy-tuloy lang po ang ating paglilingkod ng ayos, tapat sa mga minamahal ko sa atin. Sheila Jordan Ervic Facundo. Shout out Lodi, in fairness, ang gwapo mo lalo sa AI, yung Yorme. Pero mas gwapo si Chinito sa Rocco Zamora. Eh, siyempre, kanina ba nagmana si Rocco? Diba? Sa tatay niya at sa nanay niya. Kasi magagalit sa akin si Kerry pag sabihin ko sa tatay lang niya. Thank you so much sa inyong pagmamahal kay Rocco. Ang aking panganay na anak na lalaki na tumutulong po sa akin mga tungkulin po sa lungsod ng San Juan. At gaya naman po ng aking binanggit, marami po tayo mga tungkulin sa labas po ng San Juan. Sa ngayon, kung kaya minsan hindi po tayo nakakadalaw sa lahat ng mga okasyon at si Rocco po ang dadalaw para sa akin. So pag nakikita niyo po si Rocco, nakikita niyo rin po si Mayor Francis Zamora. Sapagkat si Rocco ay ako ay si Rocco. Kung ano ang puno, ang bunga. So kung maasahan niyo po si Mayor Francis Zamora, maasahan niyo rin po si Rocco. Kung mabait po si Mayor Francis Zamora, mabait din po si Rocco. So yan po ang ating pagtutulungan kasama po aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora. Okay, so one more, Criza Lozada, salamat po sa tulong ninyo, hindi lang sa mga Sanonenyo kundi pati sa ibang mga lugar. Yan ang bagay na pinagpapasalamat ko sa inyo. At ang ating naitulong po sa lalawigan ng Cebu at sa lungsod po ng Bugo ay mula po sa inyong lahat, mga minamahal ko sa inyo. Tayo lang po ay naging tulay upang may sakatuparan ng tulong nito, ngunit ang tulong na yan ay galing po sa inyong lahat. At pinapaabot po ng lalawigan ng Cebu at ng lungsod ng Bugo ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa tulong na ito. Sabi nga nila, Mayor, na-appreciate namin na personal po kayong pumunta rito at dumalaw po sa amin. Ibabahagi nga po ko sa inyo na so pinost ko po sa aking Facebook ang aking pagpunta. At yung isa nga doon, sabi pa niya, bakit hindi na lang daw fund transfer o bank transfer? Alam niyo, sa totoo lang iba po yung meron tayong personal touch. Iba yung mismong pumunta ka ron upang makita ano ba talaga ang nangyari sa kanilang lalawigan. Doon mo makikita, mararamdaman at maintindihan ang kanilang pinagdadaanan. Kung ito po ay dinaanan natin sa bank transfer, hindi po natin makikita ang pinagdadaanan po nilang hirap ngayon. Hindi po natin ito makikita sa ating sariling mga mata, hindi po natin ito mararanasan. Sa aking pagpunta po sa lalawigan ng Cebu at sa lungsod po ng Bugo, ay nakita ko po ang naging epekto po ng napakalakas na paglingkod nito. Hanggang ngayon po ay nagkakaroon pa rin po ng aftershocks. So, nung po silang comment na sana ibang transfer na lang, ito po ang sagot. Iba po ang makita mo ng personal ang pinagdadaanan. Okay? So, sige po. Bago lang tayo magtapos, happy birthday po sa ating dalawang konsihal, Maki Matay at Kit Peralta. At iniintay po ng San Juan ang inyong pakain sa kanila. Diba? So, kayang-kaya na ni Konsi Maki at Konsi Kit. Okay? So again, please follow my social media pages and accounts. So ang ating Facebook, ating Instagram, ang ating X, ang ating TikTok, at ang ating YouTube channel. So please follow all of these social media platforms. Dito po tayo naglalabas ang ating mga announcements. Dito na natin binabahagi ang ating mga ginagawa at gagawin pa sa lungsod ng San Juan. Ganun din po sa Calacanga, Maynila, at ganun din po sa ating mga lungsod ng bansang Pilipinas. See you all in our next Facebook Live. Muli, maraming salamat sa inyo. Ako ang lingkod, Mayor Francis Zamora. Mabuhay po ang makabagong